Hi guys! Samahan niyo akong gumawa ng chiffon cake. And simulan na natin at ito ang mga kailangan. 2 cups of all-purpose flour. Siguraduhin sasalain po natin ito para mawala yung mga buo-buo. At kailangan natin ito ngayon dahil sa biglaang pagtaas ka ng ating cocoa powder. Kailangan din ng 1 cup ng white sugar. Sinasama ko na rin siya sa pag-sift. At baking powder, 2 teaspoon po. Ginagamit ko lang yung maliit na yan para at least makukonsume agad. Pero minsan, calumet din naman talaga ang ginagamit ko. 1 teaspoon ng salt. At next natin ang 4 tablespoon ng milk. Powdered milk po. 4 tablespoon. And sasama na rin natin siya sa pagsalang ng dry ingredients. And pag okay na lahat yan, salain lang maigi. And pag nagsama-sama na is, haluin na natin yung mga dry ingredients natin. And then, pagkahalo po, wag naman sobrang haluin. I-set aside na natin. And pupunta naman tayo sa ating wet ingredients. At ito naman ang mga kailangan natin. Egg po, 8 pieces. Paghiwalayan natin yung egg white at egg yolk. Yan, ganyan lang po ako magsala. Dati, may ginagamit pa akong egg separator. Pero, dahil medyo matagal-tagal na, nasasanay na rin mag-separate. Talagang make sure na walang tatagas o mabubutas ang ating egg yolk. Kasi, pag nalagyan yung egg white, mahirapan nang gumawa ng meringue. Kasi, pwede na siyang bumagsak. And make sure na yung mixing bowl na paglalagyan ng egg white ay tuyo. Yan, after mahiwala yung egg yolk, lagyan natin ng 2 teaspoon ng vanilla, half cup ng canola oil or veggie oil, and half cup din po ng water. Then, haluin na natin po iyan. Sa ngayon, yun ang maiaalok natin ngayon kay client or kay customer natin kasi ang mahal talaga ng cocoa. And then, paghahaluin na natin yung dry and wet ingredients. Dahan-dahan lang and one at a time lang yung paghalo kasi mahirap siya kasi palagkit siya ng palagkit. Yung mixture niyan, tamang-tama lang dyan. And yung hinahanap nating consistency, yung hindi siya sobrang labnaw at hindi rin siya sobrang lapot. Ayan, ipapakita natin yung tama. Ayan, pag iyan na po yung lumabas na consistency yan, pwede na po siyang iset aside uli. And magpo-proceed naman tayo sa paggawa ng meringue. And sa paggawa ng meringue, ayan po, wag muna natin i-high speed and hintayin natin. Tas unti-unti, ipa-high speed na, unti-unti magkakaroon ng mga bubbles dyan. Pwede na po siyang lagyan ng konting vinegar. Mga half teaspoon lang po ng vinegar ang nilalagay ko. Yan, naubos na siya. Or, ano po, cream of tartar po. Kapag walang vinegar. Or calamansi. Depende po kung ano po yung nandyan sa inyo at kung ano yung prepare nyong ilagay doon sa paggawa ng meringue natin. Pag unti-unti na siyang naging bubbly, lalagyan na natin siya ng white sugar, granulated sugar po na 1 cup. Bale, unti-unti yung paglalagay. Hindi siya pwedeng isang buhos kasi hindi aalsa yung meringue natin. And kailangan po natin hindi naman super, sa iba po gusto nila stiff peak, pero sa akin po, sakto lang ang soft peak para at least medyo maalsa yung ating chiffon. And yan, next natin is magkukuha tayo ng first batch. Bali, ginagawa ko siyang 3 batch, hindi siya isang buhos. And ang ginagamit nating method dito is cut and fold. Hindi siya pwedeng i-mix ng diretsong mix kasi makikita mo at mahahalata mo na babagsak talaga siya. And yan, cut and fold lang po. Medyo masakit talaga siya sa kamay pero talagang tiyagaan hanggang makita pong nakahalo na yung natin, meringue at yung mixture natin kanina. Yan. Tuloy-tuloy lang po hanggang maubos natin yung at saka ang chiffon kasi po is madali siyang bumabagsak kaya dapat habang nagmi-mix tayo is pinipreheat na yung ating oven ng mga 160 to 180 sa 15 minutes po. Kasi kailangan pag natapos natin yung nakaready na yung mga pan is ilalagay na natin siya agad. Yan. Sorry po, medyo messy.
Pero malinis po lahat yung kamay natin dyan. Lagi naman po tayong naghuhugas. Nakakatulong tong recipe na to kasi pwede siyang gawing chiffon lang pag nagkikrave lang kayo sa tinapay na ganun, sa parang mamon. And yan, pwede rin naman po lagyan ng pang yema cake. Yan, ginawa ko siyang pang yema cake and pang ube yema cake na nilagyan lang natin siya. Hahatiin mo lang or titimbang mo yung mga batch. Then, yan, isasalang na natin sa ating oven para hintayin natin siya for 40 to 50 minutes. Pero matagal na masyado yung 50 minutes. Mga 40 kaya na po. And ginagamit ko po is yung pagtetest po niya. After mga 20 minutes, tinetest natin siya kung dry na siya. And ito na po ang aking pa-order ng time na yan. May banana, may ube, yema cake, and classic yema cake po ang ating nagawa for today's video. Nasa last part ng video na to ang full recipe. Sana po nagustuhan nila at may natutunan sila. Thank you. Bye!